Balikan natin ang balita kaugnay sa kambal na pagsabog sa Hulosulu. Natukoy na raw ng pulisya ang isa sa mga suspect dyan sa hinihinala rin silang grupo o may hinihinala rin silang grupo na responsable sa pag-atake. Mula sa Hulosulu, nakatutok live si Emil Sumangi. Emil. Mel, Abu Sayyaf ang itinuturong nasa likod ng kambal na pagsabog dito sa Our Lady of Mount Carmel Church dito sa Hulosulu kaninang umaga kung saan nasa 20 ang namatay. Hindi pa malinaw ang motibo pero matagal na raw may banta sa naturang simbahan. Hindi isinasantabi ng mga investigador na may suicide bomber na kasama sa magkasunod na pagsabog. Sa may bungad lang na simbahan nakita ito. Mga dugo at nagkapira-pirasong bahagi ng katawan. Kinukumpirma pa ng pulisya pero posibleng ito raw ang natira sa hinihinalang suicide bomber na umatake sa simbahan. Isa sa mga suspect nakilala na mula sa isang CCTV photo. Doon sa CCTV, meron doon isang na-identify na personality affiliated with the ASG Kadyang-Kadyang. Yung Kadyang-Kadyang, ito yung mga youth na ginagamit ng mga Abu Sayyaf as special errand, daring acts in the urban centers. So yung isang na-identify na yun, pwedeng yan yung ginamit ng conduit na pwedeng nagpasok ng bomba tapos lumabas na pagsabog. So ito yung subject natin na actually hindi na person of interest na suspect na. Ganito ang itsura sa loob ng Mount Carmel, ilang minuto matapos ang dalawang pagsabog. Kuha ito ng source na mula sa mga unang pulis na nakakita ng blast site sa loob ng cathedral. Walang pinatawad ng mga bomba, ang banal na ostya sumambulat nagkalat sa sahig. Wasak ang tabernakulo pati ang altar hanggang kisame. Sira ang mga upuan, nagkalat ang mga patay, ang mga katawan nagkahiwa-hiwalay. Ayon sa PNP Explosives and Ordnance Division, nakakuha sila ng mga shrapnel na tumalsik sa layong 500 feet mula sa pinagsabugan. Ibig sabihin daw nito hindi bababa sa tig 2 kilo ng pampasabog ang ginamit sa bawat bombang ginamit sa una at ikalawang pagsabog. Ang sinabi lang ng ating EOD, ang gamit nila is a GI sheet na parang pinanggagawa ng stainless jeep. It's probably as big as a container of canister ng mga gatas na 2 kilo, something like that. Kasama sa mga namatay ang 5 sundalo na naka-assign bilang security sa simbahan. Hindi pa natin nabubuo yung buong picture. Ang masasabi lang natin, nakalusot yung 2 bomba doon sa security protocol natin. Because of the threat, since last year, nagkaroon na tayo ng nagbabantay dyan sa gate ng katedral. That's why meron tayong army troopers na namatay doon. Malinaw daw sa dalawang magkasunod na pagsabog na gusto talagang malakit at makapatay ng maraming tao ang mga suspect. Ang isang bomba, sumabog sa may center aisle. Ang ikalawa malapit sa main entrance ng simbahan. Lumalabas na unang beses daw itong nangyari sa bansa. Tinatawag natin to maximize the number of casualties. This is what they did in Bali, Indonesia during the time of JI. Pagkaputok ng isa, the tendency of the crowd is really to look for an exit. And then, doon magko-converge lahat, another explosion. Medyo kakaiba ito, no? Usually, pagka may nangyayaring ganito, may mga grupong umaako kagad. Nagsasabi na sila may kagagawan, ano? Pero sa pagkakataong ito, walang umaako, tahimik. Yung sinasabing suicide bombing, wala pa tayong ebidensya na talagang ito ay perpetrated by a suicide bomber. Although, sabi nga ni SILG kanina, very unlikely na makapasok ka dyan na nakabag ka without being noticed. Naka-lockdown ang ilang bahagi ng munisipalidad habang di pa tapos ang post-blast investigation. Pahigpitan din ang mga gustong pumasok sa hulo. Dumaraan sila sa matinding security check. Wala tayong magawa kung ganyan. Kasi expected yan eh. Kaya wala kayong magawa kung anong decision nila. Kaninang umaga na bulabog ang mga sundalong nagbabantay malapit sa cathedral nang matagpuan ang kahong ito malapit sa isang commercial establishment. Binagsak ang kahon sa semento at naberipika na negatibo ito sa anumang klase ng pagsabog.
Kanina sa command conference, iniutos ni PNP Chief Oscar Albayalde na makipag-ugnayan sa AFP, maglunsad ng hot pursuit operation at hulihin sa lalong madaling panahon ang mga nasa likod ng pambobombang ito. Mel. Maraming salamat sa iyo, Emil Sumangil.